Saka mo lang babawasan yung 24 kapag labas siya ng jurisdiction ng Pilipinas. Kasi nga, doon sa ating konstitusyon, kapag wala kayong quorum, hindi kayo makagawa ng business, hindi sila makapag-operate, pwede kayong mag-issue ng warrant to compel yung member ng Senate na mag-attend at mag-do business kayo. Since nasa ibang bansa yung isang member, hindi mo siya makakompel, therefore babawasan mo yung number to determine quorum. Pero nasa labas ba ng Pilipinas si Bato? Hindi naman na-establish yun. Outside ba ng compulsive power ng Senate si Jinggoy na nasa loob ng detention ngayon? Hindi po. Kasi po kapag ordinaryo kang akusado, halimbawa marami kang case, marami kang warrant, nahuli ka base sa warrant ng isang korte, tapos yung isang korte nag-issue ng warrant, pwedeng makipag-coordinate yun o pumunta muna yung naaresto mo na tao dito sa venue ko kasi meron kaming pagdinig dito. Ganon din po yung Senate. Kasi yung compulsive power ng Senate, parang compulsive power yan ng court. Pwede mong hilingin yung pagpunta ng isang tao na mag-attend ng kanyang responsibilidad na mag-appear sa iyong venue. Magko-coordinate lang yan dun sa korte na naka-aresto. Besides, hindi pa naman convicted itong si Jinggoy Estrada at napatawan ng parusa na disqualification to hold office. Sinabi na rin po ng Supreme Court iyan, kapag naaresto ka at hindi ka pa na-convict, hindi ka pa disqualified, member ka pa rin ng Senate at pwede kang i-compel na mag-appear sa harap ng Senate. Hindi mo pwedeng summarily na i-deprive ang ating mga constituents ng kanilang representation through Bato and through Jinggoy. Pwede nilang i-compel actually kahit hindi si Jinggoy at si Bato, yung ibang members din ng Senate. Yung circumstances sa Cuenco is labas siya sa compulsive power ng Senate dahil nasa labas ng bansa. Yun yung doctrine at anchored yun sa power ng Senate na mag-issue ng warrant to compel attendance. Yun yung specific doctrine. Ngayon, i-apply mo dun sa circumstance ni Jinggoy at ni Bato. Nasa labas ba sila ng bansa? Hindi po. Therefore, yung analogy is flawed. Yung position na yon ay fallacious.